Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina, ang nag-opening number po sa Itbulaga ay walang iba kundi po ang mga singing queens natin, kasama syempre etong mga backup dancer. And sa therapy naman, emosyonal po si ate na nanalo ng 30,000 pesos kasi syempre napakalaking tulong po nito para po sa kanilang pamilya. Kaya kung inyong mapapansin sa mga picture na nasa screen po ninyo, talaga naman pong pinupunas niya po yung kanyang luha, mga Kadabarkads. Samantalang si Stephen JC naman ay pinakita po or inilabas itong ganap backstage kasama po si Jerome Ibardome, si Roel Carino, and syempre yung clone po nitong si Gary Valenciano at marami pa pong iba. Grabe, sobrang close pala sila talaga mga Kadabarkads. Tapos si Jerome Ibardome, kino-clone niya or ginagaya niya po yung boses ni Freddie Mercury. Gayang-gaya niya din mga Kadabarkads. Ang dami niya palang alam na boses na pwede niya pong gayahin. And also, naglabas din po ng video si Stephen JC na kung saan ay plenex niya nga doon yung mga pasalubong niya po sa mga Tabarkads natin, lalo na po sa Tito Vic and Joey from Gensan. Ito yata yung dried tuna na which is marami po sa Gensan talaga na tuna. Mura po yung kilo dyan mga Kadabarkads. At nakakatuwa lang dahil talaga namang very generous ng Stephen JC sa Tito Vic and Joey. Samantalang pag-usapan naman natin ang mga banat po at patutsyada ni Anjo Eliana laban po kay Tito Soto. Maraming nagtatanong kung bakit daw naggaganito si Anjo Eliana. So sa video na to, i-reveal natin mga Kadabarkads kung ano ba talaga ang puno at dulo kung bakit nagkaganito si Anjo Eliana at binanatan niya na lang basta si Tito Soto. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang interview mga Kadabarkads ng totoong dahilan. Mamaya i-reveal natin yan. Pero bago po ang lahat, narito muna ang statement ni Alan Kay patungkol po yan sa mga banat ni Anjo Eliana. I don't think so kung ito po ay talagang account ni Alan Kay or fan page lamang ito ni Alan Kay. Pero still, isi-share ko pa rin sa inyo mga Kadabarkads. Sabi nga dito, bakit ganun ang isang tao pagkatapos makinabang sa isang tao, isang programa, maninira na? Eto pa, ang isang tao kapag hindi napagbigyan sa kanyang kahilingan, maliit man o malaki, asahan mo, magiging kaaway mo na o sasama na ang loob sa'yo. Eto pa yung pangatlo, sabi dito matatalino na mga manonood, marunong silang pumili ng iniidolo, hindi aabot ng ganito katagal ang Itbulaga kung may sindikato. Pang-apat, sabi niya pa dito, kapag walang-wala ka na, gagawa ka ng paraan para mapansin ka. Sabi pa niya, matagal ka nang nakinabang sa sinasabi mong sindikato. So, ang dami pong inilabas ng Alan Kay na account laban dito kay Anjo Eliana. Pero hindi ko sure kung si Alan Kay ba talaga ang gumagamit nito or isang fan page lang. But then, okay to, 'di ba? Kasi talagang dinedepensahan po ni Alan Kay si Tito Soto. At eto pa mga Kadabarkads, meron pong binuking si Nanay Christy Permin tungkol nga dito kay Anjo Eliana. So, siya pa daw po ang naglakad para mangyari ito mga Kadabarkads. So, sabi dito, si Anjo Eliana daw ay nangutang po kay Mr. Willie Rebillame na hindi pa daw binabayaran until now. Kaya sa programa ni Nanay Christy Permin, sinabi niya na bayaran mo muna yung utang mo, Anjo Eliana. So ayan na, back to you tuloy si Mr. Anjo Eliana sa mga pinaggagawa niya at inilalabas niya po dito sa mundo ng social media. Siguro malaki ang utang nun mga Kadabarkads, milyon sigurado yun no? Pero hindi po sinisingil ni Mr. Willie Rebillame kasi syempre, di ba, nahihiya rin siguro. Alam niya rin siguro na walang trabaho si Mr. Anjo Eliana. Kaya ayan, inilabas po ni Nanay Christy Permin ang kanyang mga itinatagong sekreto mula sa pagkakautang.
At eto pa mga Kadaberkads, may bagong video or interview ulit. Etong si Mr. Anjoy Liana na kung saan huling-huli, kitang-kita po dito kung ano talaga yung agenda niya, kung bakit siya ay nag-iingay at sinisiraan niya po si Tito Sotto sa taong bayan. Alam nyo kung ano? Habang pinapakinggan ko po itong video ni Mr. Angeliana, natatawa na lang ako talaga. So, ayan pala yung agenda mo. Nanira ka pa ng programa, nanira ka pa ng isang personalidad, di ba? Tapos, yan lang pala yung agenda mo. Alam nyo yung agenda nitong si Angeliana. Kaya siya po ay matunog na matunog ang pangalan ngayon. Tapos, inilalabas niya pa yung mga paninira sa Tito Vic and Joey, no? Or kay Tito Sotto. Yun pala, meron siyang planong humangad sa pagkasenador at dineklara niya na po ang kanyang sarili bilang isang DDS daw. So siya daw ay aanib dito kay BP Sara Duterte. Siya daw ay kampi dito kay BP Sara Duterte. Tapos hindi niya na daw maatim. Hindi niya daw maatim yung pamamalakad dito sa ating bansa. Kaya hindi daw siya aanib o hindi daw siya magiging tuta ni Tito Sotto. Siya daw ay tuta ng taong bayan. Yan po yung eksaktong binitawang salita na tong si Mr. Angeliana sa kanyang panibagong video na naman. So dun pa lang sa video na yun mga Kadaberkads, tinatry niyang kuhanin talaga yung loob ng mga DDS, supporter po ng mga Duterte, nang sa ganon, di ba, pag tumakbo po siya sa pagkasenador or kung anumang pwesto yan dito sa ating bansa, suportahan siya. Kasi marami nga naman po ang mga supporters ng mga DDS. At eto pa yung sabi niya, pag nanalo daw po siya sa pagkasenado, tutulungan niya daw po na makauwi si Digong, no? Tapos magtutuos daw sila, magdedebate daw sila ni Tito Sotto dito po sa Senado. Yan po yung mga binitawan niya mga Kadaberkads. So dun pa lang po, kitang-kita na natin kung ano talaga yung agenda niya, na magpakilala na siya ay isang DDS at kukuhanin yung suporta ng mga DDS para siya'y iboto kung ano ang pwesto yung kanyang hahangaran. O di ba napakalinaw po. Yun yung agenda mga Kadaberkads. Kaya niya sinisira ngayon si Tito Sotto na kaalyado po ni BBM mga Kadaberkads. 'Di ba? So napakalinaw. Ito pala yung agenda niya. Kaya siya nag-iingay ngayon. Gusto niya kumuha ng simpatya ng marami. Pero kung ako ay Tito Sotto, kung yan yung agenda mo, pues patunayan mo yung binabato mo sa akin. Kung hindi mo patunayan yan, talagang paparatingin ko to sa korte, magkakasuhan tayo, 'di ba? Ang bait kasi ni Tito Sotto mga Kadaberkads eh. Ang bait, sabi niya, hayaan na lang daw, nag-iingay, wag na lang pansinin. So, dapat bigyan to ni Tito Sotto ng ultimatum, di ba mga Kadaberkads, para tumigil-tigil, kasi pamamarisan pa yan ng iba. So, ngayon, alam nyo na po kung ano yung rason kung bakit siya nag-iingay at binabanatan si Tito Sotto dahil ang agenda, makuha po ang suporta ng mga DDS. Yun mga Kadaberkads, dahil siya ay may planong tumakbo sa pagkasenador. So anong say nyo dito mga Kadaberkads? Please comment down below. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.